Kabanata 801. Humingi ng tawad. Sabi ni Richard habang umuurong. Nakahinga ng maluwag, gumapang si Jacob at lumuhod sa harap ni Richard. Richard, nagkamali ako sa pag-insulto sa'yo. I apologize, sabi ni Jacob na may mas sincere na tono habang pinipigilan ang galit. Tsaka, humingi ng tawad kay Ariel. Utos ni Richard. I'm sorry, Miss Summers, ungol ni Jacob. Parehong napanganga sina Ashwan at Mr. Meber sa nakitang nasa harapan nila. Bilang anak ng Northern King at tagapagmana ng Lowe's, si Jacob ay nasa pinakatuktok ng buong komunidad ng Springfield, ngunit siya ay nakaluhod na humihingi ng tawad sa harap ni Richard. Natigilan, sa wakas ay napagtanto nila kung bakit si Richard ay tinukoy bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Dapat ginawa mo na ito ng tama sa simula, at hindi mo ito gagawin hanggat hindi ka binubugbog. Tinapunan ni Richard si Jacob ng tingin ng panghahamak. Naisip niya na si Jacob ay magkakaroon ng mas malakas na kalooban kaysa dito at disappointed. Oo, Richard, pwede na ba ako? Napangiti si Jacob ng mahina, desididong pira-piraso si Richard sa susunod na pagkakataon. Nakita si Richard. Maghintay ka. May isa pa akong itatanong sa'yo, Jacob. Hinihila ba ng mga Lowe's ang mga string sa likod? Yung venture capital company na umaatake sa Young Group. Tinitigan siya ng masama ni Richard. Sinabi na sa kanya ni Cynthia na nasa krisis ang Young Group dahil may hindi kilalang venture capital company na umaatake sa Young Group. Ang kumpanyang ito ay ganap na handa at nagkaroon din ng suporta mula sa iba pang mga pamilya, na nagdulot ng napakalaking pagkawalan ng pananalapi sa Young Group. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko maintindihan. Namutla si Jacob. Oh, ganoon ba? Nagtaas ng kilay si Richard. Bagamat hindi ito inamin ni Jacob, hindi mahirap maghinuha na kahit na ang venture capital na kumpanya ay hindi pag-aari ng mga Lowe's, ang mga Lowe's ay kasangkot, batay sa hitsura sa mukha ni Jacob. Gayunpaman, nakita ng mga kabataan si Richard bilang isang kaaway at dahil hindi humingi ng tulong si Iris sa kanya, walang gaanong nobela. Magagawa ni Richard. Richard, kung iyon lang, alis na ako, kinakabahang ungol ni Jacob. Sandali lang. Hindi mo pa hinarap ang traidor na ito. Palagi kong kinasusuklaman ng mga traidor. Harapin mo siya. Tinuro ni Richard. Matigas si Ashwan. Huwag, sa takot, napaluhod si Ashwan. Richard, hindi ko pinagtaksilan si Miss Young. Hindi ko sinasadya. Maawa ka at iligtas mo ako, pakiusap ni Ashwan P. Patawarin kita. Sa tingin mo ba talaga posible iyon? Ngumisi si Richard. Palagi siyang binubuli ni Ashwan noong nagtatrabaho siya para sa Elegante, ngunit handa si Richard na pabayaan iyon. Kabanata 802. Gayunpaman, hindi niya mapapatawad si Ashwan sa pagtataksil kay Iris sa sarili niyang agenda. Warren, baliin mo ang kanyang mga paa. Walang awa na utos ni Jacob. Kahit na nagsimulang magtrabaho si Ashwan para sa kanya, siya ay isang subordinate lamang at hindi kailanman magdadalawang isip si Jacob. Isakripisyo si Ashwan kung ang ibig sabihin noon ay maliligtas siya. Lalagyan ng nobela. Mr. Lowe, hingal na sabi ni Ashwan kay Jacob. Siya ay nakatuon kay Jacob at hindi inaasahan na ipagbibili siya ni Jacob ng walang pag-aalinlangan. Nanghihinayang si Ashwan sa kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Snap! Snap! Tinadyakan ni Warren ang magkabilang tuhod ni Ashwan sa utos ni Jacob. Napaungol si Ashwan habang unti-unting lumakas ang sakit sa kanyang mga paa at malapit na siyang mawalan ng malay. Si Mr. Meber, na nakasaksi sa paghihirap ni Ashwan, nanginginig at naramdaman ang paglamig ng kanyang dugo. Ni Mr. Wolf, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Patawarin mo ako, lumuhad si Mr. Meber at nakiusap dahil sa takot na baka sunod na parusahan siya ni Richard. Sa kabutihang palad, si Mr. Meber ay palaging nasasakupan ni Jacob at hindi nagtataksil sa sinuman, kaya't hindi ko sinasadya ni Richard na parusahan siya, na pumupuno sa puso ni Mr. Meber ng ginhawa. Sige, Jacob. Makakapunta ka na. Gayun din, alisin mo ang iyong tuso dito.
Ayokong tumingin sa kanya. Richard Said at iwinagayway ang kamay sa disgust. Kunin mo siya. Naaliw, inutusan ni Jacob sina Dexter at Warren na buhatin si Ashwan bago umatras palabas ng silid. Nang wala na sila, nagtanong si Ariel, Richard, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating sabihin kay Iris na si Ashwan ay nakikipagtulungan sa mga loos? Na hindi na kailangang. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ng mga loos sa ngayon at wala kaming patunay. Besides, walang tiwala sa akin si Iris at kahit sabihin ko sa kanya ang tungkol dito, baka hindi niya ako paniwalaan. Kahit na gawin niya, ang mga kabataan ay hindi. Mapait na umiling si Richard. Hindi siya tanga. Mula nang magkasakit si Albert ay hindi na inabot ni Iris si Richard, ibig sabihin ay nahihirapan pa rin itong paniwalaan, o pinipigilan siya ng mga young. Dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Iris at ng mga kabataan, wala siyang nakitang punto na ibenta ang kanyang sarili ng mura sa pamamagitan ng pagpipilit na makakuha ng. Bakit mo ginagawa ito, Richard? Masasabi kung gusto mo pa rin si Iris. Kung ganun, bakit hindi mo siya puntahan? Nakaramdam siya ng conflict dahil gusto niyang makasama ng matalik niyang kaibigan ang lalaking mahal niya. Sa kabilang banda, si Ariel W. Gusto kong makipagbalikan sa kanya, pero hindi mo mapipilit ang mga ganitong bagay. Parehong siya at ang mga kabataan. Aktibong sinusubukang tanggalin ako sa kanilang buhay, kaya bakit ko sila aabalahin? Maaari ko ring hayaan ang pinakamahusay. Richard, pumunta ka, at hilingin sa kanya, pero, Kabanata 803. Ayaw sumuko ni Ariel, pero pinigilan siya ni Richard bago pa siya makapagsalita. Tama na yan. Ang tanging magagawa ko lang para sa kanya ngayon ay ang bilhin ng elegante group para sa kanya. Ariel, pakiusap, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito, baka isipin niya na habol ko ang mga young o ano. Ngumiti si Richard ng mapait. Natitiyak niya na kapag nalaman ng mga kabataan ang tungkol sa pagbili niya ng elegante group, hinihinala nila ang kanyang motibo. Bagamat ginawa lang niya ito para tulungan si Iris, nakaramdam siya ng kaawa-awa na kailangan niyang manatili sa dilim. Gayunpaman, ang kanyang damdamin para kay Iris ay napakalalim na hindi siya maaaring tumayo habang siya ay nagdurusa, kaya't maaari lamang niyang subukang tumulong nang hindi niya nalalaman upang hindi siya magsisi sa hinaharap. Okay, tumanggo si Ariel, hindi ko sasabihin kay Iris. Gayun din, bigyan ng babala si Iris na ang kumpanya ng venture capital na nagtatarget sa young group ay maaaring patakbuhin ng Lois. Sabihin sa kanya na mag-ingat na huwag mahulog sa bitag ng Northern King. Natigilan si Richard. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ng mga kabataan at malalaman niya si Ariel na babalaan sila sa kanyang lugar. Sa huli, nasa mga kabataan ang pumili kung gusto nilang maniwala. Pagkatapos, umalis sina Richard at Ariel at nagtungo sa kani-kanilang tahanan. Sa pagbabalik, nagtaka si Richard tungkol sa intensyon ng mga Lowe sa pag-target sa mga young at nakaramdam ng pagkabalisa. Kahit papaano, iniligtas niya ang buhay ni Iris at ang buhay ni Albert noong nakaraan, kaya wala siyang utang sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga yuong ay maling inakusahan siya at pinalayas siya, kaya't sila ay may utang na loob sa kanya upang sabihin ang pinakamaliit. Araw-araw na bago. Chapters upload only on alanins.com. Gayunpaman, kahit na alam niyang hindi niya dapat isipin ang sarili niyang negosyo, nag-alala si Richard para sa kaligtasan ni Iris. Maya-maya, nag-aalangan na dinil ni Richard ang numero ni Spencer. Mr. Wolf, may kailangan ka ba? Magalang na tanong ni Spencer. Spencer, may kailangan akong gawin sa inyo ni Stephen. Bantayan ang Lowe's at ang Northern King sa susunod na mga araw at ipaalam sa akin kung may mangyayaring kakaiba. Utos ni Richard. Palagi siyang kalaban ng mga Lowe's at kung talagang pinupuntirya nila ang mga kabataan, hindi niya hahayaang makuha ang gusto nila bilang konsiderasyon para kay Iris at sa kanyang sarili. Oo, Mr. Wolf, sabi ni Spencer. Ipinaalala ni Richard kay Spencer ang kanilang detalyeng hahanapin, bago ibinaba ang tawag. Nagpahinga siya pagkatapos ng lahat at nagmamadaling bumalik sa Shear Mansion,
alam na ang epekto ni Draw. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa labas. Nakaupo sa sala sina Harold at Daisy, pinag-uusapan ang mga taktikang gagamitin sa pagpapabagsak sa mga Young. Harold, kumusta ang progress sa pagkuha ng elegante group? Tanong ni Daisy. Huwag kang mag-alala. Si Jacko ang pinamahalaan ko niyan at dapat makabili siya ngayon. Ngumiti ng confident si Harold. Ang galing. Kabanata 804. Kapag mayroon na tayong elegante group, maaari nating patayin ang mga kabataan. Napangiti si Daisy. Oo. Ang tagal kong hinintay. Kapag na-control na natin ang Youngs and Young group, ako ang magiging hari ng Springfield City. Excited na sabi ni Harold. Tumawa siya na para bang kinuha na niya ang Springfield City, nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Maya-maya, napadpad si Jacob sa sala at nagulat si Harold sa estadong kinalalagyan niya. Jacob, anong nangyari sa'yo? Nakuha mo na ba ang elegante group? Tumayo si Harold mula sa sopa, isang nakakatakot na pakiramdam ang pumalit sa kanya. Lalagyan ng nobela. Masamang balita, Katay. Ang plano ko sa pagkuha ng elegante group ay nasira ni Richard Wolff, ang frustration ni Jacob. Ano? Paano nauugnay dito si Richard Wolff? Kahit na may pakiramdam si Harold na may nangyari, natigilan siya sa pagbanggit kay Richard at hindi niya maintindihan kung paano nasangkot si Richard dito. Ito ang nangyari, malungkot na paliwanag ni Jacob. Richard Wolff. How dare he will destroy our plans time and time. Sampain siya. Galit na galit, hinampas ni Harold ang kanyang kamao sa coffee table at nabasag ang stone table. Medyo nakakainis siya, pero medyo naguguluhan ako. Nakipaghiwalay na siya kay Iris at may sama ng loob sa mga Young. It'd already be weird if he is not supporting us in destroying the Youngs, so why would he acquire elegante group? Kakaiba. Napakunot noo si Daisy. Agad na nabawi ni Harold ang kanyang kalmado sa kanyang mga sinabi at sinabing, sinusubukan mo bang sabihin na sinusubukan lang ni Richard na makinabang sa krisis ng mga Young sa pamamagitan ng pagkuha ng elegante group? Oo. Posible iyon. Tumango si Daisy. Alam niya ang kasaysayan sa pagitan ni Richard at ng mga kabataan at nadama niya na ito ang pagtatangka ni Richard na maghayganti kay Iris at sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang huling paraan, dahil wala siyang maisip na iba pang posibilidad. Parang hindi naman ganyan sa akin. Kung sinusubukan ni Richard na maghayganti, dapat ay sinubukan niyang makuha ang elegante group sa pinakamababang presyo na posible. Gayunpaman, nag-alok siya na magbayad ng 780 milyon. Sa tingin ko ay mahal pa rin niya si Iris at gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Sabi ni Jacoby. Si Iris ang pinakamagandang babae sa buong Springfield City na nagpaalipin sa hindi mabilang na mga lalaki at naramdaman ni Jacob. Hindi pwede yun. Ang dating ni Richard na si Cynthia at si Iris ay sinubukang makipagbalikan sa kanya ng ilang araw. Ulo. Alam niya ang pagtanggi ni Richard na bawiin si Iris at naging boyfriend na ni Cynthia si Richard. Siya. Ang hindi niya namamalayan ay hindi nakita ni Iris si Richard at hindi na tumanggi si Richard na makipagbalikan. Kabanata 805. Naligaw lang siya ni Iris sa pag-iisip. Ganoon ba? Baka si Richard trying to cheat para makadate niya sila Cynthia at Iris ng sabay, Jacob said. Si Iris at Cynthia ay nirirango sa tuktok ng 4 na kagandahan at kahit na ang pagkuha ng alinman sa isa ay magiging hindi kapanipaniwala, alam ni Jacob na susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang parehong babae kung siya ay si Richard. Nobela. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung iyon ang iniisip ni Richard. Tama na. Sa tingin mo ba talaga posible iyon? Inis na tingin ni Harold kay Jacob. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang iniisip ni Richard, ngunit hindi lamang hindi tumulong si Jacob, ang kanyang pananaw sa bagay ay ganap na hindi makatotohanan. Nataranta, nagdilim ang ekspresyon ni Harold. Ganoon din ang naramdaman ni Daisy at tinapunan ng kakaibang tingin si Jacob. Parehong hindi kapani-paniwalang kagandahan sina Iris at Cynthia at dapat masiyahan ang sinumang mapalad na makakuha ng isa sa M.
Kung sinusubukan ni Richard na makipag-date sa parehong mga babae sa parehong oras, siya ay magdurusa lamang sa THN. Well, hula ko lang. Kalimutan mo na lang. Napangiti si Jacob sa kabila ng kanyang pinaniniwalaan. Bagaman kapwa hindi sumang-ayon sa kanya sina Daisy at Harold, likas na alam ni Jacob na may nararamdaman pa rin si Richard para kay Iris. Kalimutan mo na. Hindi mahalaga kung ano ang sinusubukang gawin ni Richard Wolff. Dahil nakuha niya ang elegante group at pinutol ang mga Young sa kanilang huling paraan, matutuloy pa rin ang aming plano. Kailangan lang nating tumutok sa pagdadala ng kabataan. Maggrupo na ngayon. Natigilan si Daisy. Pinilit niya si Iris na ibenta ang elegante group dahil lagi siyang magkaaway at dahil din sa gusto niyang mawala ng huling pag-asa ang Youngs, kaya hindi mahalaga kung sino ang nakakuha ng kumpanya sa huli. Kapag natalo na ng mga Young ang elegante group, madaling kunin ni Daisy ang Young group at kontrolin ang Yoongees. Oo, tama iyan. Tumango si Harold at isinantabi ang pakikialam ni Richard. Dag, seryoso. Hinahayaan mo ba si Richard para dito? Kinakabahang tanong ni Jacob. Pinilit siya ni Richard na lumuhad at humingi ng tawad sa hotel, ngunit walang intensyon si Harold na ipagiganti ang kahihiyan. Jacob, hindi si Richard Wolff ang una nating priority sa ngayon. We have to focus on bringing the Youngs down for. Iniwan niyang mag-isa si Richard sa kabila ng kanilang mga nakaraang salungatan higit sa lahat dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang pagtawid sa Shears. Sa ngayon, nagse-set up siya ng bitag para sa Youngs at si Jacob ay hindi tanga at nasabi niya kung ano ang mas mahalaga at nagpa siya na maging matyaga para sa higit na kabutihan. Okay, walang gana niyang ungol. Kabanata 806. Samantala, sa elegante group. Ipinaalam kay Iris na ibinenta ni Ariel ang kumpanya at nagmamadaling pumunta sa opisina sa pag-asang ituloy ang mga papeles para sa handover. Pagdating niya sa opisina ay nakita niya si Ariel. Ariel, nasaan si Ashwin? Tumawag siya at sinabi sa akin na nakipag-ugnayan siya sa bumibili at pipirma na sana ng kontrata, kaya bakit bigla-bigla ka na lang namamahala dito? Naguguluhang tanong ni Iris kay Ed. Bueno, ang mamimili na si Mr. Mercer ay nakakita ng isang alok na masyadong mababa sa isang presyo. Willing ang buyer ko na kunin ang elegante group sa halagang 780 million, kaya ibinigay na sa akin ni Mr. Mercer ang lahat. Aniel said, not mentioning the fact that she and Richard practically robbed the deal out of Ashwin's hands. Dahil ipinagkanulo ni Ashwin si Iris para kay Jacob at nabaldado siya ng mga tauhan ni Jacob, wala siyang pakialam. Nasasabihin ni Ashwin kay Iris ang totoo. Sinasabi mo ba na nabenta mo ang elegante group sa 780 milyon? Napabuntong hininga si Iris sa hindi makapaniwala. Nasa 650 milyon ang market value ng elegante group at iyon ang presyong ibinenta ni Iris sa kumpanya. Ngunit nagawa itong ibenta ni Ariel sa 780 milyon at hindi niya maintindihan kung paano pinamahalaan ni Ariel ang ganoong bagay. Tumango si Ariel. Oo. Nakabayad na ang bumibili. Ang galing. Ariel, malaki ang ginawa mo sa Youngs. Kailangan kong magpasalamat sa iyo ng maayos sa lalong madaling panahon. Sa sobrang tuwa, niyakap ng mahigpit ni Iris si Ariel. Ang pagbili na nakipag-ugnayan ni Ashwin ay nagpababa ng presyo sa 580 milyon at napilitan si Iris na ibenta ang elegante group sa mababang presyo upang makaipon ng mas maraming pondo hanggat maaari. Gayunpaman, nagawa ni Ariel na ibenta ang kumpanya sa anumang mas mataas na presyo at dapat itong makatulong sa Young Group sa kasalukuyang krisis. Huwag mo akong pasalamatan. Dapat magpasalamat ka sa tanga. Bumulong si Ariel at napaisip sa sarili, Iris, ang tandang iyon, Richard, ang tanging nagmamahal sa iyo ng buong puso at siya ang tumutulong sa iyo. Bakit hindi mo kaya? Kayamanan siya. Anong tanga? Natarante si Iris dahil hindi niya narinig ang sinasabi ni Ariel. Wala, umiling si Ariel at sinabi. Nobela. Sino nga pala ang bibili? Tumawag at ipaalam sa kanya upang kumpletuhin ang mga pamamaraan ng pagkuha. Sabi ni Iris.
Dahil nagbayad na ang bumibili, dapat niyang i-file ang opisyal na papeles para ibigay ang kanyang bahagi. Gayunpaman, kasalanan. Ayos lang. Binigyan ako ng pahintulot ng buyer na asikasuhin ang lahat, ani Ariel. Oh, sige. Ituloy na natin ang mga papeles, sabi ni Iris, bago hinawakan ang braso ni Ariel at hinayla ang tea. Maghintay ka. Iris, sigurado ka bang gusto mong ibenta ang kumpanyang ito? Ito na ang iyong huling pagkakataon at kapag pumirma ka na, maaari mo itong bawiin. Sabi ni Ariel. Sigurado ako. Kabanata 807. Ang Young Group ay malalim sa putik ngayon, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magbenta ng Elegante Group. Napabuntong hininga si Iris in resignation. O okay, then, nang malaman na nakatakda na ang isip ni Iris, nagpatuloy si Ariel sa pagsasabi, Iris, may isang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo. Ang Young Group ay nasa isang krisis ngayon marahil dahil sa lows. Ikaw at ang iyong pamilya. Kailangan mag-ingat. Ariel, nagkakamali ka ba? Ayon sa alam ko, walang kinalaman ang mga lows dito. Paano sila kasali? Natarante si Iris kung ano ang nag-udyok kay Ariel para sabihin ang ganoong bagay. Hindi ako nagkakamali at personal kung iniisip na sila ay mga taong mabisyo na hindi papakawalan ang pagkakataong ito. Maaaring hindi sila mukhang nakikilahok, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa sa dilim. Gayunpaman, tingnan mo lang. Sabi ni Ariel. Parehong nasaksihan ni Ariel at Richard kung paano sinuhulan ni Jacob si Ashwin para ibenta siya sa Elegante Group na may presyong mas mababa kaysa sa market value. Gayunpaman, dahil sangkot si Richard at walang anumang pruweba si Ariel, kaya niya lang. Babala kay Iris. Sige. Mag-iingat ako. Tumango si Iris, ngunit hindi ito masyadong inisip. Sinuri ni Gilbert at ng iba pang matatanda ng Youngs ang sitwasyon at nagpasya na ang Lowe's ay hindi lumahok sa pag-atake patungo sa Young Group dahil umaasa si Harold na ipakasal ang kanyang anak kay Iris. Sumang-ayon si Iris sa kanila at hindi inakala na kasali ang mga Lowe. Sa kabaligtaran, ang Shears ang pinakamalaking sospek. Nakakuha ang Shears ng mahusay na kapangyarihan sa tulong ng Richard at Synth Ion Group at natural lang sa kanila na gustong maging nangungunang pamilya sa Springfield City sa pamamagitan ng pagkuha sa mga Young. Higit pa rito, nagkaroon ng sama ng loob si Leon sa mga Young at dahil naging boyfriend siya ni Cynthia, nagkaroon ng sapat na reasons ang mga Shears para ipaghiganti si Richard. Sa panlabas, halatang kasali ang mga Shears at dahil naligaw si Iris ni Gilbert at ng iba pang matatanda, naramdaman din niya na sina Shears at Richard ang umaatake sa Young Group, na siyang dahilan kung bakit hindi siya umabot kay Richard para humingi ng tulong. Kalimutan mo na. Ituloy na lang natin ang mga papeles. Napabuntong hininga si Ariel. Binalaan na niya si Iris ayon sa kahilingan ni Richard at hindi niya mapigilan kung magpasya ang mga Young na hindi makinig. Sa mga sumunod na araw, nakaligtas ang Young Group sa kamakailang krisis na nakuha ang 780 milyong Iris, ngunit ang N-Novel Bean. Sa panganib na makaranas ng matinding pagkalugi, pinuntirya nila ang bahagi ng Young Group, na naging sanhi ng pagtaas-baba nito. Sinamantala ng mga Shears, ang Collins at ang Fields ang sitwasyon at nakinabang mula sa matinding sea. Sa simula pa lang, inakala ni Gilbert at ng iba pa na ang kumpanya ng venture capital ay kumilos para kumita, ngunit sabay na sinalakay ang mga Young. Napagtanto nila na ang tunay na intensyon ng kumpanyang ito ay palaging sirain ang Young Group minsan at foe. Kabanata 808. Walang nakakaalam kung sino ang kumukuha ng string sa likod ng venture capital company. Samantala, kinailangan ni Gilbert ang lahat para tuluyang malutas ang naunang krisis, ngunit ang Young Group ay nasa bingit ng pagkawasak sa loob ng ilang araw. Nobela. Nang ibabaw sa kanya ang galit at pagod at matapos dumura ng dugo sa sariling opisina, nawalan siya ng malay. Ito ay isang lubhang kritikal na sandali at ang katotohanan na ang chairman ay nagkasakit ay nagparamdam sa mga Young sa kanilang mga core. Pakiramdam ng lahat sa pamilya ay may bagyong naghihintay sa kanila. Bumalik sa Young Mansion, si Gilbert ay nagmamadaling bumalik sa mansyon ng kanyang mga nasasakupan.
Si Daisy at ang iba pang matatanda ay nagmamadaling tumawag sa banal na doktor, ang tulong ni Graham sa pagpapagamot kay Gilbert. Sa loob ng isa sa mga silid, nahiga si Gilbert sa kama habang sinusuri ng maigi ni Graham ang kanyang katawan. Sa tabi nila, nakatayo si Iris at iba pang matatanda habang nag-aalalang naghihintay sa diagnosis. Maya-maya, tapos na ang body check at tinanong ni Iris, "Graham, kumusta ang tatay ko?" Si Mr. Young ay may medyo komplikadong kondisyon, nag-iisip na sabi ni Graham. "Anong ibig mong sabihin?" Natigilan ang mga matatanda at napalingon kay Graham dahil sa gulat. Narito ang bagay. Si Mr. Gilbert ay dumanas ng labis na pagkahapo, na nagdulot ng pinsala sa kanyang gulugod at kung siya ay magpahinga ng ilang buwan, siya ay gagaling. Gayunpaman, kung patuloy niyang gagawin ang kanyang sarili sa bingit ng pagbagsak, mawawalan siya ng paggalaw sa kanyang mga binti at maaaring mamatay, paliwanag ni Graham. Si Albert ay may sakit sa simula noong nakaraan at si Gilbert ay nakaramdam ng parehong pisikal at mental na hamon nito. Upang malutas ang krisis sa kaligtasan ng Young Group, hindi siya nakapagpahinga at nagsimula itong magmuni-muni sa kanyang kalusugan. Grabe yun. Natigilan ang mga matatanda. Sa mga kritikal na sandali na nagpasya kung mabubuhay ang Young Group, nagkasakit si Gilbert at kung siya ay nagpapahinga. Okay, nakakagaan ng loob, nakahinga ng maluwag si Iris. Hindi tulad ng mga matatanda, ang kalusugan ng kanyang ama lamang ang kanyang inaalalaat. "Miss Young, magre-reseto muna ako kay Mr. Young ng gamot. Pakitiyak na dadalhin niya ang mga ito." Pinaalalahanan sila ni Graham at nagpatuloy sa pagsulat ng reseta para kay Gilbert bago umalis. Habang pinapanood nila si Graham na umalis, natahimik ang lahat ng matatanda at nginis siya ni Daisy sa likuran nila. Nakipag-ugnayan siya kay Harold, na nagpaplanong patayin si Gilbert sa mga susunod na araw, ngunit nagkasakit noon si Gilbert. Kabanata 809. Ang mga bagay ay lumipat patungo sa kanyang pabor dahil hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay si Harold upang maalis si Gilbert. Makalipas ang kalahating oras, nagkamalay si Gilbert matapos uminom ng gamot na nireseta ni Graham. Nang ipaliwanag ni Iris ang kanyang kalagayan sa kanya, si Gilbert ay lubos na natigilan at nasa bingit ng mental breakdown. Paano ito nangyari? Namutla si Gilbert, bumagsak ang mga balikat. Ang Young Group ang pundasyon ng pamilya at napunta siya sa pagpilit kay Iris na magbenta. "Gilbert, unahin ang kalusugan mo. Maaari kang manatili sa bahay upang magpahinga sa ngayon. Tungkol naman sa Young Group, marahil ay ibibigay natin ito kay Jonah sa ngayon." Iminungkahi ng isa sa mga matatanda. Si Jonah Young ang ama ni Randy, isa pang direktang inapo ng ikalawang henerasyon sa mga Young Gs. Oo. Si Jonah ay isang mahuhusay na tao at hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pagkuha. Tumanggaw naman ang ibang matatanda bilang pagsang-ayon. Hindi pwede. Nakanganga si Gilbert. Pinsan niya si Jonah at isa rin siya sa pinakamagaling na martial artist ng ikalawang henerasyon sa mga kabataan. Naabot niya ang peak Supreme State ilang taon na ang nakararaan at higit na nakahihigit sa lahat ng aspeto kung ihahambing sa Gilbert. Si Albert ay nahulog sa isang vegetative state at kung ibibigay ni Gilbert ang Young Group kay Jonah, si Jonah ay makakakuha ng respeto ng buong pamilya kung ang krisis ay naresolba at maaaring palitan pa si Gilbert upang maging susunod na pinuno ng Youngs. Kung mangyari iyon, ang kontrol sa mga kabataan ay mahuhulog sa mga kamay ni Jonas. Tumanggi si Gilbert na tanggapin iyon. "Gilbert, ang kumpanya ay nakabitin sa isang thread ngayon at kailangan mong gumawa ng mga kompromiso para sa higit na kabutihan." Oo. Sa ngayon, kailangan nating lahat na magtrabaho bilang isa para malampasan ang mga paghihirap. Hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon at hindi ka karapat-dapat na pamunuan ang kumpanya. Kahit sino pa ang kumokontrol, ang pinakamahalaga ay malampasan natin ito. Napansin ng mga matatanda ang pag-aatubili ni Gilbert at sinubukan siyang kumbansihin. Bilang mga nakatatanda sa mga kabataan, kailangan nilang unahin ang kaligtasan ng pamilya sa kabuuan at hindi ito naging mat. Hindi. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Gilbert,
Nadudurog ang kanyang puso nang malaman niyang mag-oorganisa ang mga matatanda ng isang pamilya. Karapatan ng matatanda na gawin iyon. Gilbert, pansamantala lang ito. Magiging ganito ka ba talaga? Tigas ang ulo. Nagdilim ang ekspresyon ng mga matatanda. Kung magaling pa si Albert, nagawa niyang ipagtanggol si Gilbert sa kabila ng pagtutol ng iba. Gayunpaman, W. Novel Bean. Sa kanya sa isang vegetative state, si Gilbert ay walang iba kundi isang junior na kukuha pa bilang pinuno ng F. Kabanata 810. Kung iginiit ni Gilbert na kumilos ayon sa gusto niya, pinanatili pa rin ng mga matatanda ang karapatang tanggalin siya kahit na nagawa niyang italaga bilang pinuno. Lalagyan ng nobela. Nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert sa paghaharap. Napasulyap siya kay Iris at nagsimulang mamuo ang ideya sa kanya. Isip. Mga matatanda, mangyaring maghintay. Paano ito? Kaya kung ibigay ang kumpanya kay Iris at kaya niyang pamahalaan ito bilang chairman kapag wala ako. Bulalas ni Gilbert. Si Iris ay ang kanyang anak na babae at ibigay ang kumpanya sa kanya ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa ibigay ito kay Jonah. Kung nagtagumpay si Iris sa pagtagumpayan ng krisis, ang kanyang tagumpay ay maituturing lamang bilang katuparan ni Gilbert at wala siyang isyu sa pagiging susunod na pinuno ng mga kabataan. Magandang ideya yan. Malalaking sakripisyo ang ginawa ni Iris sa pamamagitan ng pagbebenta ng Elegante Group para iligtas tayo. Isa siyang talentadong negosyante at kung ibibigay natin sa kanya ang Young Group, baka malagpasan niya tayo sa bagyong ito. Nagbulungan ang mga matatanda at sumang-ayon sa mungkahi ni Gilbert. Kahit na si Jonah ay isang napakatalino na martial artist, maaaring hindi siya kasing talino sa pagpapatakbo ng isang kumpanya kumpara sa Iris. Pagkatapos ng lahat, pinamahalaan ni Iris ang Elegante Group sa kanyang sarili at nagtagumpay sa pagtaas ng halaga nito sa merkado sa pamamagitan ng mga fall. Dahil sa pagsasaalang-alang para sa pamilya, si Iris ay isang mas mahusay na kandidato para pumalit sa Young Group. Gumaan ang pakiramdam ni Gilbert na tila sumang-ayon ang mga matatanda sa kanya, ngunit nagulat siya nang si Daisy. Nakialam. Hindi. Hindi ko tatanggapin yan. Ipinatong ni Daisy ang mga palad niya sa mesa. Nagplano siya kay Harold na kunin ang mga Young at malapit na silang magtagumpay, kaya't hindi siya papayag. Si Iris ang may kontrol. Daisy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Tinapunan ni Gilbert si Daisy ng malamig na tingin ng hindi pagsang-ayon. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang mga matatanda na tanggapin si Iris bilang kanyang kapalit at hindi inaasahan na ang kanyang sariling asawa ay utol. Gusto ba niyang si Jonah ang pumalit sa kumpanya? Kung siya ang magiging pinuno ng pamilya, magdurusa rin siya. Napaisip siya. Hindi pinansin ni Daisy si Gilbert at ni Nishan. Mga matatanda, dapat alam niyo na babae si Iris. Siguradong makukuha niya si Ma. Sa wakas ay napagtanto ni Gilbert na gustong ipaglaban ni Daisy ang karapatan ng sariling anak. Natural na sa mga anak na lalaki ang sumunod sa kanilang mga ama at bukod kay Gilbert, si Royce talaga ang pinakamahusay na kandidato upang kunin ang kontrol. Kabanata 811. Anak niya si Royce at anak niya si Iris, kaya walang pinagkaiba kung si Royce o Iris ang pumalit kaya lang dahil hindi nahulog ang Young Group sa kamay ng iba. Is that supposed to be a joke or something, Daisy? Maaaring may katuturan ang sinabi mo, ngunit napakabata pa ni Royce at hindi pa nga nakapagtapos sa unibersidad. Paano siya makakapagpapalit? Nagtalo ang mga matatanda. Totoo na si Royce ay walang gaanong karanasan sa pamamahala ng isang kumpanya, pero kasama niya kami ni Gilbert. Ibinalik ni Elder Albert ang Elegante Group kay Iris nang magtapos siya sa unibersidad, hindi ba? Gagraduate na ngayon si Royce at pwede na naming ibigay sa kanya ang kumpanya na ginagabayan namin siya ni Gilbert. Walang magiging issue. Casual na sabi ni Daisy. Ano? Paano kaya ito gagana? Lalagyan ng nobela. Daisy, nasa panganib ang kumpanya at kailangan natin ng matalas na mata para sa pagpapatakbo ng isang negosyo upang mahawakan. Iyan lang ang paraan para magkaroon ng pagkakataon ng kumpanya na mabuhay. Walang alam si Royce. Nakakabaliw na hilingin na ibigay natin ang kumpanya sa kanya.
Nagprotesta ang mga matatanda. Ang Young Group ang pinagmula ng Youngs at ang pagbagsak nito ay maaaring humantong sa pagkamatay nilang lahat, kaya tumanggi silang sumang-ayon sa ganoong ideya. Hindi ako nakikialam. I can assure you all that I have a way that guarantees the survival of the Youngji Group if it is hand over to Royce. Determinado na sabi ni Daisy. Talaga? Ano ang gagawin mo? Natigilan, ang mga matatanda ay nakanganga sa isa't isa sa pagkalito. Ang kumpanya ng venture capital ay nagtrabaho kasama ang iba pang mga pamilya at hinampas ang Young Group sa isa pang krisis sa pananalapi. Pang-araw-araw na bagong mga kabanata ay nag-a-upload lamang sa alanins.com. Alam nilang lahat na habang si Iris ay isang matalas na negosyante, maaaring hindi niya magawang ipaalam sa mga kabataan ang krisis nang hindi nagkakaroon ng napakalaking halaga ng pondong magagamit. Gayunpaman, kung si Daisy ay may paraan na malulutas ang sitwasyon ng may katiyakan, hindi ito mangangahulugan ng anumang pagkakaiba. Sa mga matatanda na ibigay ang kumpanya kay Royce. Simple lang at nabanggit ko na ito dati. Kung tatanggapin ni Iris ang proposal ng kasal ng mga Lows, sasagipin tayo ng mga Lows at hindi lang iyon makakatulong sa pagresolba ng sitwasyon natin ngayon, pati na rin ang pagtitibay ng ating posisyon. Malamig na ngumiti si Daisy. Well, agad na napagtanto ng mga matatanda na si Daisy ang naglalayo na gamitin si Iris. Ang sinabi ni Daisy ay may katuturan, gaya ng sinabi ni Harold na kung pumayag ang mga kabataan sa proposal ng kasal, ang mga Young ay may mahusay na koneksyon at kapangyarihan at kung pinagsama sa Lowe's, madali nilang ma-overko ang city. Sinuportahan ng mga matatanda ang kasal, ngunit napilitan lamang itong tanggihan dahil sinabi ito ni Albert. Dahil ang mga kabataan ay nahaharap sa posibleng pagkamatay at ang Young Group sa bingit ng isang pagbagsak, na nakikipag-bonding sa ika. Agad namang naantig ang lahat ng matatanda sa mungkahi ni Daisy. Hindi pwede. Hindi ko tatanggapin. Kabanata 812. Natigilan si Iris at napatalon sa kanyang mga paa habang nakatitig kay Daisy. Daisy Finch, ano ang ibig sabihin nito? Nagawa ko na ang sinabi mo at ibinento ko ang Elegante Group, at ngayon gusto mong magsakripisyo pa ako ng higit pa sa pagpapakasal kay Jacob Lowe. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mariing tanong ni Iris. Ibinento lang niya ang Elegante Group para maiwasang pakasalan si Jacob at hindi niya inaasahan na patuloy siyang itutulak ni Daisy na tanggapin ang kasal sa kabila ng katotohanang na ibenta na niya ang Elegante Group. Kaya nagngangalit siya sa galit. Noon iyon, at ngayon. Sinabi kong pakasalan mo si Jacob Lowe at tumanggi ka. Ikaw ang nagpumilit na magbenta ng Elegante Group, so how's that my fault? Ganti ni Daisy. Palaging plano ni Daisy na dahan daw ang tunawin ang pag-aatubili ni Iris sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ibenta muna ang Elegante Group, bago siya pilitin na tanggapin ang proposal ng kasal. Lalagyan ng nobela. Ngayong ibinenta na ni Iris ang sarili niyang kumpanya, wala na siyang may pagtanggol sa sarili at madaling mamanipula dahil wala na siyang halaga sa mga kabataan at hindi napapanig sa kanya ang mga matatanda. Ang katotohanan ay palaging malupit. Daisy, malaking sakripisyo ang ginawa ni Iris para sa pamilya sa pamamagitan ng pagbebenta ng Elegante Group. Daily new chapters upload only on alanins.com. Sa tingin mo ba hindi nararapat na pilitin siyang magpakasal kay Jacob Lowe? Sabi ni Gilbert. Si Iris ay anak niya kung tutusin, at dahil isinakripisyo na niya ang sarili niyang karera para sa pamilya, hindi niya ito mapipilit na talikuran ang buong buhay na kaligayahan o siya ang magiging pinakamasamang ama sa mundo. Paanong hindi nararapat? Si Jacob Lowe ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya at isang talentadong binata. Masasabing perfect match pa nga siya para kay Iris at kung ayaw nito sa kanya, sino pa ang mapapangasawa niya in the future? Ang mga magulang ay may karapatan na gumawa ng mga kaayusan sa kasal para sa kanilang mga anak mula pa noong sinaunang panahon. At dahil tayo ang kanyang mga magulang, tayo ang magdedesisyon kung sino ang pakakasalan niya at kung ano ang iniisip niya tungkol dito ay hindi dapat mahalaga. Nakangiting sabi ni Daisy. Well, hindi nakapagsalita, alam ni Gilbert na tama ang sinabi ni Daisy.
Tinapos ni Iris at Richard ang kanilang relasyon minsan at para sa lahat, at sa mga kalalakihan ng nakababatang henerasyon, si Harvey ay nakipagtipan na, habang sina Anson at Theodore ay kilala sa pagiging babaero, na naiwan lamang si Jacob na maituturing na kapareha ni Iris. Kahit na nag-aatubili si Iris na tanggapin ang arranged marriage, hindi niya maaaring panuurin ang kanyang anak na babae na ang young group ay nagpupumilit na mabuhay sa sandaling ito at kailangan nila ng tulong ng mga laws. Perpektong tugma sina Gilbert, Jacob at Iris at kung papalampasan natin ang pagkakataong ito, baka makaharap tayo ng tsa. Tumango ang mga matatanda bilang pagsang-ayon. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Iris para sa pamilya, ngunit hinihiling pa rin nilang tanggapin niya ito. Kabanata 813. Kung nagawang kumbansihin nina Daisy at Gilbert si Iris, matutuwa silang makita ang kanilang pamilya na sumali sa Lowes. Bakit ito nangyayari? Namutla si Iris habang nadadapa sa likuran, malapit nang bumagsak sa lupa. Nagkamali siya at nakipaghiwalay kay Richard para sa kanyang pamilya at muling ipinagbili ang elegante group para sa kanila. Matapos ang lahat ng kanyang isinakripisyo para sa kapakanan ng kanyang pamilya, ito na ang wakas na naghihintay sa kanya. Ang kanyang ama at lahat ng matatanda ay umaasa na pakasalan siya para sa tubo at ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigo. Iris, kailangan mong magpakasal sa hinaharap. Sinusubukan lang naming lahat na tulungan ka, mahinang pangunguna ni Gilbert. Nobela. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko tatanggapin ang kasal na ito kahit anong mangyari. Dapat sumuko na lang kayong lahat. Iris ay di sa kabila ng kalungkutan na kinuha sa kanya, bago tumalikod para umalis. Iris, huwag kang maglakas loob na lumayo sa akin. Bahagyang nahiya, tinawag siya ni Gilbert na huminto, ngunit hindi siya pinansin ni Iris at lumabas ng silid. Gilbert, this is your own family matter, so hindi na kami makikialam. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang pagbuo ng isang alyansa kasama ang Laws ay makikinabang lamang sa amin, kaya umaasa kaming gagawin mo ang iyong makakaya upang kumbansihin si Iris na tanggapin ito. At saka, sinadya namin ang sinabi namin. Kung mareresolba mo ang krisis na ito, susuportahan ka naming lahat para maging pinuno. Sabi ng mga matatanda. Mga matatanda, mangyaring makatiyak. I'll try my best. Napatango si Gilbert sa tuwa. Ang posisyon bilang pinuno ay nasa harapan niya at hindi niya hahayaang makawala ang ganoong magandang pagkakataon. Gayunpaman, nang makita kung gaano determinado si Iris, hindi niya alam kung paano niya ito makukumbansihin na baguhin siya. Isip. At saka, ang kaligtasan ng kumpanya ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread at walang oras upang mawala. Tanggapin man ni Iris ang kasal o hindi, kailangan mong ipaalam sa amin ngayong gabi. Dagdag pa ng mga matatanda. Sige. Naiintindihan ko, sabi ni Gilbert, at lumabas ang mga matatanda sa silid, na naiwan lamang sina Gilbert at Iris. Daisy, anong gagawin natin? Mas gugustuhin ni Iris na mamatay kaysa tanggapin ang kasal na ito. May ideya ka ba na? Meron akong naisip. She said, bago tumahimik ng kusa. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Inayos ni Gilbert ang likod at nagtanong. Simple lang. Maaari mong katawanin ang mga kabataan upang tanggapin ang panukala ng Northern King at sa sandaling tumulong sila. Sa amin sa pamamagitan ng krisis, ikaw ang papalit bilang pinuno ng mga kabataan. Kung ayaw pa rin ni Iris na pakasalan si Jack, humanap ng excuse then to reject the laws, sabi ni Daisy. Magandang ideya iyon. Pinalakpakan ni Gilbert ang kanyang mga kamay sa tuwa. Ang ibig sabihin ni Daisy ay maaari niyang magpanggap na tanggapin ang proposal ng kasal at gamitin si Harold para makalampas sa Kerr. Kabanata 814. Kahit na ang Northern King ay kakilakilabot, ang mga Young ay may mas mataas na kapangyarihan kumpara sa kanila at kahit na sinira ni Gilbert ang kanilang pangako, matatanggap lamang ito ni Harold kung ano ito. Gustong-gusto ni Gilbert na pakasalan ni Iris si Jacob para makuha niya ang kapangyarihan ng mga laws para sa kanyang sarili, ngunit dahil tumanggi si Iris na gawin iyon, kaya niyang manipulahin si Harold para makuha ang gusto niya.
Lalagyan ng nobela. Si Harold ay isa lamang semi-overlord, kaya hindi niya magagawang sirain ang mga kabataan anuman ang mangyari. Daisy, as expected sa asawa ko. Hindi ako makahingi ng mas mabuting asawa. Humagalpak ng tawa si Gilbert. Napangisi si Daisy habang pinagmamasdan si Gilbert na tumatawa. Tinukoy si Harold bilang Northern King dahil kasing talino niya ang mga tulad nina Albert at Benedict, kaya hindi nakahawak ng kandila si Gilbert kay Harold. Sa kanya bilang especially iyan ni Harold, si Gilbert ay nakatali sa kabiguan. Kinagabihan, ipinadala ni Gilbert si Randy upang dalhin si Harold sa Young Mansion, at kasama ang iba pang matatanda bilang mga saksi, napagkasunduan nila si Iris at Jacob na magpakasal kung tutulungan ni Lois ang mga Young sa paglutas ng kasalukuyang krisis. Agad namang tinanggap ni Harold ang kondisyon at nagkasundo ang dalawa. Bukod doon, dahil masyadong may sakit si Gilbert para pamahalaan ang kumpanya at si Daisy ay nakaisip ng solusyon, nagkasundo si Gilbert at ang mga matatanda na ibigay ang kontrol kay Royce. Sa pamamagitan nito, madaling kinuha ni Daisy ang Young Group. Sa mga sumunod na araw, nag-alok ang mga Lowe's ng 650 milyon sa Young Group para tumulong sa pagresolba ng kanilang krisis sa pananalapi at dahil ang mga Lowe's ang siyang kumokontrol sa walang pangalang venture capital na kumpanyang iyon, nawala ito sa kawalan ngayong nagtagumpay sina Daisy at Harold. Samantala, ang Shears, ang Collins at ang Fields ay tumigil sa pagsupil sa mga Young nang mawala ang venture capital na kumpanya at nang makabawi ang Young Group mula sa kanilang mga pagkalugi. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Gilbert at ang mga Young. Natural, tinupad ng mga matatanda ang kanilang mga pangako at sumang-ayon na mag-organisa ng isang opisyal na seremonya upang pangalanan si Gilbert bilang susunod na pinuno. Tuwang-tuwa si Gilbert at pakiramdam niya ay naglalakad siya sa mga ulap. Samantala, sa tanggapan ng tagapangulo ng Synth Ion Group. Bam! Bar! Bam! Si Richard ay nagtatrabaho sa kanyang mesa nang makarinig siya ng katok sa pinto. Pumasok si Spencer at Stephen. Spencer, Stephen, bakit kayo nandito? Sinabi ko sa iyo na bantayan ang Lowe's at Harold, paano? Mr. Wolf, may nangyari sa Youngs and the Lowe's. Iminungkahi ng Northern King na Mar. Pumayag na ang anak niya kay Iris Young and the Youngs, paliwanag ni Spencer. Ano? Gustong pakasalan ng mga Lowe's si Iris at pumayag naman ang mga Young. Kabanata 815. Gulat na tumayo si Richard mula sa kanyang upuan. Hindi siya tumigil sa pagmamahal kay Iris at sa kabila ng madalas na pagiging kalmado niyang lalaki, hindi na niya napigilan ang kanyang loob sa balitang engagement ni Iris kay Jacob. Oo. Ayon sa aming narinig, magkakaroon ng opisyal na pagpupulong ng pamilya para sa mga Young para pangalanan si Gilbert Wyung bilang kanilang susunod na pinuno. Doon na sila mag-a-announce ng engagement, patuloy ni Spencer. Hindi pwede. Hindi pwedeng pakasalan ni Iris si Jacob Lowe. Hindi ito nangyayari. Sigaw ni Richard habang nagmamadaling lumabas. Hindi siya inabot ni Iris at dahil ginawa niyang kalaban niya ang mga kabataan, walang dahilan si Richard para makisali. Gayunpaman, ang babaeng mahal niya ay ikakasal sa ibang lalaki at hindi na niya kayang layuan. Determinado na lunukan ang kanyang pagmamalaki na makita si Iris at magtanong tungkol dito, nasagasaan ni Richard si Cynthia habang papalabas. Richard, anong meron? Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Cynthia. Hahanapin ko si Iris. He gritted out. Ano? Saglit na natigilan si Cynthia, ngunit maya-maya ay natauhan. Nalaman mo na ba ang tungkol sa arranged marriage nina Jacob at Iris? Tumango si Richard. Oo. Alam mo rin ba ang tungkol dyan? Nobela. Nagulat siya noong una, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang mga Shears ay may mga koneksyon sa buong lungsod, kaya ito lamang. Normal para sa kanila na malaman bago niya gawin. Sa pagsasanib ng puwersa ng Lowe's at Young, magbabago ang balanse ng kuryente sa Springfield City. Drastically at hindi ito makatakas sa atensyon ng mga Shears. Oo, ngayon ko lang narinig kay Harvey. Lumapit ako para sabihin sa iyo ang tungkol dito, sabi ni Cynthia, na nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan.
Alam niyang in love si Richard kay Iris at pilit pa rin itong kinakalimutan. Ayaw niyang sabihin kay Ian ang tungkol dito dahil sa takot na baka madamay siya, pero ayaw din niyang itago ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sa wakas ay nagpasya siyang sabihin sa kanya at nagulat na alam na ni Richard. Damn it! May binabalak ang mga Lows at ang mga Young ay tanga na pumayag sa kasal. Sinusubukan ba nilang maghukay ng fee? Partikular niyang hiniling kay Ariel na paalalahanan si Iris na mag-ingat at hindi niya maintindihan kung bakit hindi papansinin ni Iris. Pareho siyang balisa at nag-aalala para kay Iris. Hindi. Richard, hindi ka makakapunta kay Iris ngayon. Ikaw ay isang tagalabas at naitawid mo ang mga kabataan sa nakaraan. So what if I cross them? Paano ako tatayo? Kabanata 816. May determinasyon na sabi ni Richard. Nakipaghiwalay siya kay Iris at kung mahal niya si Jacob at tinanggap niya ang kasal sa pamamagitan ng sarili niyang kalooban, wala siyang ibang pagpipilian kundi hilingin ang kaligayahan nito. Gayunpaman, kung mapipilitin siya, kailangan niyang gawin ang lahat para pigilan ang babaeng mahal niya na magpakasal sa iba. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit hindi ka maaaring magmadali dito. Ang Lows at ang mga kabataan ay hindi magkukumpirma sa engagement hanggang 3 araw mamaya. Hanggang doon, walang saysay na pumunta ka sa Youngs. Napabuntong hininga si Cynthia, na puno ng selos ang kanyang puso sa sobrang pag-aalaga ni Richard kay Iris. Oo, tama ka. Dahan-daang nanimbalik ang katinoan ni Richard. Gaya ng nabanggit ni Cynthia, hindi pa inaanunsyo ang engagement at ang pag-abot kay Iris sa mismong sandali ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Makakagambala lang siya sa pagtitipon 3 araw mula ngayon sa pag-asang matigil na ang engagement. Paano ito? Pupunta ako sa Young Mansion kasama mo 3 araw mula ngayon. Ngumiti ng mapait si Cynthia. Si Iris ang karibal niya at sa kaibuturan niya, gusto niyang pakasalan ni Iris si Jacob para tuluyang sumuko si Richard kay Iris. Gayunpaman, alam din niya na hinding-hindi susuko si Richard kay Iris ng ganoon kadali, kaya't maaari lamang niya itong samahan sa mga kabataan upang mapanatili itong ligtas. Tinawid ni Richard ang mga Young at ang Lows noong nakaraan, kaya tiyak na makakatagpo siya ng pagtutol kung tangka niyang ihinto ang pakikipag-ugnayan. Kung siya ay nasa tabi ni Richard, ang mga Young at ang Lows ay maaaring walang magawa kay Richard bilang paggalang sa mga Shears. Si Richard ay may mga mata lamang para kay Iris, at siya ay may mga mata lamang para sa kanya, kaya hindi niya maiwasang gumawa ng anumang bagay upang mapanatili siya. Ligtas. Cynthia, salamat. Alam ni Richard ang nararamdaman ni Cynthia sa kanya at nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Naantig man siya rito ay hindi pa rin niya magawang bitawan si Iris at hindi niya matanggap si Cynthia noon sa kabila ng guilt na nararamdaman para dito. Makalipas ang 3 araw, sumikat ang araw at pinalamutian ng maganda ang Young Mansion para sa seremonya kung saan tatawaging pinuno si Gilbert. Dahil ito ay isang panloob na usapin sa loob ng mga Young, hindi sila nag-imbita ng sinuman mula sa ibang mga pamilya maliban sa mga Lows. Nag-alok ang Lows ng 650 milyon para tumulong sa krisis pinansyal na kinakaharap ng Young Group at dahil magsasama-sama ang dalawang pamilya, inimbitahan ng mga Young si Harold bilang pasasalamat at para pag-usapan pa ang tungkol sa pakikipag-ugnayan. Sa Young Mansion, dumating sina Harold at Jacob kasama ang ilang bihasang martial artist ng pamilya. Dad, do you really think na papayag si Gilbert Young sa kasal? Maaaring nakatulong tayo sa pagresolba, ngunit maaari niyang bawiin ang kanyang mga salita kapag siya ang naging pinuno. Nag-aalalang tanong ni Jacob. Hindi siya maglalakas loob. Huwag kang mag-alala. Si Daisy ang may control sa Young Group ngayon at wala tayong dapat ikatakot. Galing kay Gilbert Young. Kahit na tumanggi silang tuparin ang kanilang pangako, gagawin ko sila. Ngumisi ng masama si Harold. Hindi siya tanga at dahil pumayag si Gilbert na ipakasal si Iris kay Jacob, hindi na siya makakabalik sa kanyang Winovelban. Kabanata 817. Mabuti. Kapag napangasawa ko na si Iris,
Tingnan natin kung gaano kasmag si Richard mula ngayon. Napaungol si Jacob sa tuwa. Si Iris ang pinakamagandang babae sa Springfield at ang pinapangarap na babae sa lahat ng lalaki, kaya't natapos si Jacob sa pag-aari niya. Higit sa lahat, alam ni Jacob na may nararamdaman pa rin si Richard para kay Iris at alam niyang magdusa si Richard kapag aangkinin niya si Iris bilang kanya. Matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Richard, wala siyang ibang hinangad kundi ang magdusa si Richard at nasasabik sa naisip. Napakadali mong masiyahan. Walang ibig sabihin si Richard sa amin. Kapag tapos na ako sa pakikitungo kay Gilbert, aalis na ako kay Richard para ipakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa atin. Ngumisi si Harold at napinaikit ang kanyang mga mata. Samantala, nakakulong si Iris sa loob ng kanyang silid na may 2 gwardya sa kanyang pintuan. Dahil tumanggi siyang pumayag sa engagement, inutusan ni Gilbert ang mga gwardya na bantayan siya at pinigilan siya sa pagtakas. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Iris sa tabi ng bintana at tumingala sa langit. Namuhay siya ng matiwasay hanggang sa lahat ng nangyari sa Young's pinakabagong. Nawalan siya ng Richard at elegante group para sa kanyang pamilya hanggang sa wala na siyang natira. Matapos ang lahat ng kanyang isinakripisyo, nagpa siya pa rin ang kanyang ama at ang mga matatanda na isakripisyo niya upang makipag-alyansa sa mga Laws. Nabigo at nasisiraan ng loob, malalim ang iniisip niya nitong mga nakaraang araw. Iniisip kung ano ang nagawa niyang mali at kung paano nangyari ang mga bagay na ito. Ang alam niya ay namimiss niya si Richard at minsan ay hindi nawala sa kanyang isipan ang mukha nito. Mula nang magkakilala sila, si Richard ay palaging taos-puso sa kanya at inaalagaan siya ng hindi humihingi ng anumang kapalit, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan at itinaboy siya. Sa wakas ay napagtanto ni Iris kung gaano niya pinagsisisihan ang paghihiwalay nila ni Richard at kung maibabalik niya ang panahon, hindi niya isusuko si Richard para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sinimulang ligawan ni Richard si Cynthia at ikakasal na siya kay Jacob, kaya imposibleng bumalik sila ni Richard sa dati. Maya-maya lang ay itinulak ang pinto at itinulak si Gilbert sa kanyang wheelchair sa loob. Hindi gumalaw si Iris at nanatiling tahimik. Iris, galit ka pa rin ba sa akin? Nang makitang hindi sumagot si Iris, bumantong hininga si Gilbert at sinenyasan si Randy na mag-ex. Silid-aralan. Maya-maya, si Gilbert at Iris na lang ang nasa loob ng kwarto. Anong gusto mo? Iris snapped out of her train of thoughts at malamig na nagtanong. Iris, ngayon ang araw na ako ang magiging pinuno. I want you to be there with me and we can discuss the ma. Kabanata 818. Paliwanag ni Gilbert. Ito ay isang malaking kaganapan na siya ay tumataas sa posisyon ng pinuno at ito ay hindi nararapat para sa kanyang anak na babae na manatili sa kanyang silid sa buong oras. Hindi ako pupunta. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako magpapakasal kay Jacob Lowe. Sabi ni Iris. Alam niyang hindi makakatulong sa kanya ang pagpoprotesta at walang nagmamalasakit sa nararamdaman niya, ngunit desidido siyang ipaglaban ito hanggang sa huli. Ikaw sa mga. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Dapat mong malaman na ang mga bagay sa pagitan mo ni Richard Wolff ay tapos na. Bukod sa kanya, si Jacob Lowe lang ang maituturing na katapat ng younger generation. Maaaring wala kang nararamdaman para sa kanya ngayon, ngunit lumalaki ang damdamin at maaaring mahulog ka sa kanya. After spending more time with him, natigilan si Gilbert. Bagamat nagkunwari lang siyang sumang-ayon sa engagement, gusto niyang tanggapin ito ni Iris para maisama niya ang mga Lows. Imposible. Hindi ako magpapakasal sa kanya kahit pamamatay na ako. Napangisi si Iris. Nobela. Bakit ka? Frustrated na sabi ni Gilbert sabay resign. Fine. Ayos lang. Hindi kita gagawin kung ayaw mong makuha. Kasal. Gayunpaman, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya dahil mapapalampas niya ang pagkakataong makuha ang mga mapagkukunan ng Lowe's kapag nakansela ang pakikipag-ugnayan. Kapangyarihan at, ano? Sinasabi mo bang hindi ko kailangang pakasalan si Jacob Lowe? Tama ba ang narinig ko?
Napabuntong hininga si Iris. Kawalang paniwala. Tama ang narinig mo sa akin. Namatay ang nanay mo sa murang edad at hindi ko pa nagagawa ang responsibilidad ko bilang ama mo. Ibinenta mo ang kumpanyang ibinigay sa iyo ng lolo mo para sa mga young at kung pipilitin kitang pakasalan si Jacob Lowe pagkatapos ng lahat ng iyong isinakripisyo, wala akong karapatang tawaging ama ang sarili ko. Napabuntong hininga si Gilbert. Si Iris ay anak niya kung tutusin at kung tumanggi itong magpakasal, hindi niya posibleng pilitin ito para sa kanyang sariling pakinabang. Talaga, natutuwa ako. Dad, hindi ka naman nagsisinungaling sa akin ha. Sa sobrang tuwa, bumalik ang mga ilaw sa mga mata ni Iris, pilit na paniwalaan ang kanyang ama pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa nakaraan. Siyempre hindi. Sumasang-ayon lang ako sa engagement para mamanipula ko ang Lowe's para tulungan kami. Ngayon, kamay. Si Harold ay isa lamang semi-overlord at ang mga kabataan ay may maraming martial artist sa semi-overlord state o mas mataas na nasa kanila, kaya hindi nababahala si Gilbert na magagawa ni Harold. Nakita ko. I will trust you last time and if it turn out that you are lying to me, I will hate you for the rest of life. Masayang ngumiti si Iris, gamaan ang pakiramdam na hindi siya pinagtaksilan ng kanyang ama para sa kanyang sariling kapakanan. Kabanata 819. Huwag kang mag-alala. Tutuperin ko ang pangako ko. Halika at samahan mo ako sa pagtitipon. Confident na sabi ni Gilbert. Sige. Tumango si Iris bilang maluwag, bago itinulak si Gilbert palabas ng silid sakay ng kanyang wheelchair. Samantala, sa pangunahing bulwagan, ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamilya, kabilang sina Daisy at Royce, kasama ang mga miyembro ng Lowe's na inanyayahan, ay nagtipon sa ilalim ng pagtuturo ng mga matatanda. Maya-maya lang ay narinig nilang lahat ang mga yabag na papalapit at sumulpot si Iris sa main hall sa gilid ni Gilbert. Manahimik. Nang makitang pumasok si Gilbert sa silid, sinimulan ng isa sa mga matatanda ang pagtitipon. Ang mga matatanda ay tumawag para sa pagtitipon na ito para sa dalawang bagay. Una sa lahat, sigurado akong narinig na ninyong lahat na ang young group ay pinuntirya ng ilang masasamang bandido at nasa bingit ng pagkawatak-watak. Si Gilbert ay bumangon para pangunahan tayo sa krisis, paliwanag ng matanda at pinupunan si Gilbert para sa kanyang nagawa. Alam ng lahat ng pangunahing miyembro ng pamilya ang lahat ng nangyari at sa pagkakaalam sa kanila, nakaligtas lang ang unang group dahil ipinagbili ni Iris ang sariling kumpanya at pumayag na pakasalan si Jacob Lowe para makuha ang suporta ng mga Lowe's. Sa conclusion, nakinabang lamang si Gilbert sa mga sakripisyong ginawa ng kanyang anak na babae. Ang ibang miyembro ng Youngs ay minamala si Gilbert pagkatapos ng lahat ng nangyari, dahil halos hindi siya maihahambing kay Jonah bilang isang martial artist at kulang sa mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya kumpara kay Iris. Ang iba ay nagpupumilit na tanggapin si Gilbert bilang kanilang susunod na pinuno. Tsaka, mawawala ang isang pamilya kung walang pinuno. Dahil nakatali si Albert, napagpasyahan namin na si Gilbert, na nagsakripisyo ng malaking sakripisyo para sa aming pamilya, ay itatalaga bilang bagong pinuno. Ipinahayag ng isa sa mga matatanda at natahimik ang iba. Kahit na ang kakayahan ni Gilbert bilang isang individual ay kaduda-dodang, siya ang ama ni Iris at lahat ng mga sakripisyo ni Iris. Maituturing din ang mga nagawa ni Gilbert. Sa huli, siya ang una sa linya para sa posisyon N, kaya wala ni isa sa kanila ang nakipagtalo sa desisyon. Ipagpapatuloy natin ang seremonya ngayon, sabi ng matanda, bago sinenyasan ng iba na gumawa ng paraan. Itinulak ni Iris si Gilbert pasulong sa kanyang wheelchair nang biglang novelbean. Maghintay ka. Tumayo si Harold sa labas ng karamihan. Ano ito, Northern King? Napakunot noo si Gilbert, isang masamang pakiramdam ang pumalit sa kanya sa pakikialam ni Harold. Bago siya italaga bilang pinuno. Mr. Young, naniniwala ako na nagkasundo na kami. Sabi mo papayag ka na ipakasal ang anak mo sa akin. Anak kong tutulungan ka namin sa krisis na kinaharap ng kumpanya mo. Dahil ang iyong kumpanya ay naging matatag, tuparin ang iyong pangako at bigyan mo ako ng kumpirmadong sagot ngayon din.
Sabi ni Harold. Well, walang pagmamadali. Maaari nating pag-usapan iyon pagkatapos kong maging pinuno ng mga kabataan. Nag-aalangan na sabi ni Gilbert. Hindi pwede. May mga utos sa mga bagay-bagay at nauna ang deal namin sa kasal. Kailangan mo lang sumang-ayon dito. At hindi ito magtatagal. Kabanata 820. Tumanggi si Harold na bumaba. Harold Lowe, ano ang ibig sabihin nito? Nag-aalala ka ba na baka masira ko ang sarili kong pangako? Nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert. Ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng Youngs ay naruroon at siya ay malapit ng maging pinuno. Kung kinumpirma niya kaagad ang pakikipag-ugnayan, siya ay magiging katatawanan ng sarili niyang pamilya sa pagkuha nito pagkatapos. Kung nawalan siya ng tiwala sa sarili niyang pamilya, hindi na siya igagalang. Tama iyan. Medyo nag-aalala ako. Kung wala kang balak na sirain ang iyong pangako, bakit mo ito sinusubukang ipagpaliban? Itinuring mo ba akong tanga? Napangisi si Harold. Kahit na si Gilbert ay magiging pinuno, isang hakbang pa rin siya mula rito dahil hindi natapos ang seremonya. Mayroon pa ring puwang para sa talakayan kung may pagtatalo sa pagitan nina Harold at Gilbert sa sandaling ito. Ngunit kung ang pagtatalo ay nangyari pagkatapos na si Gilbert ay ginawang pinuno, si Harold ay nanganganib na galitin ang lahat. Mga kabataan. Alam niya ang kanyang pagkilos at hindi papayag si Gilbert na maging pinuno hanggat hindi niya nakumpirma ang pakikipag-ugnayan. Tama na, Harold Lowe. Namula ang mukha ni Gilbert sa galit. Napagpasyahan na niyang tanggihan ang panukala sa sandaling siya ay naging pinuno ng pamilya at hindi inaasahan na magiging matalas si Harold upang pigilan siya sa pagsira sa kanyang pangako sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanya. Gilbert, dahil gusto ng Northern King ng kumpirmasyon, maaari mo ring ibigay ito sa kanya. Oo. Ang kasal na ito ay makikinabang sa ating mga pamilya at dahil nandito tayong lahat, maaari pa nating kumpirmahin ang mga petsa ng pakikipag-ugnayan para tayong lahat ay maging saksi nito. Sumang-ayon ang mga matatanda dahil gusto nilang lahat na makipagsanib puwersa sa mga laws para sa mga benepisyo ng pamilya at pagtitiyak na ang mga petsa ay magiging isang magandang bagay lamang para sa mga young. Nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert. Hindi tulad ng mga matatanda. Nangako siya kay Iris na tatanggihan niya ang proposal at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Harold. Dad, huwag mong kalimutan ang sinabi mo sa akin kanina, namutla si Iris at tinitigan si Gilbert ng matalim, natatakot na baka. Alam ko. Hindi ko makakalimutan. Huminga ng malalim si Gilbert at bumantong hininga, Northern King, pasensya na, pero tumanggi si Iris. Isang hakbang na lang siya mula sa pagiging pinuno at dahil nasa loob sila ng teritoryo ng mga young, ang H-Overlord State. Ano? Ang mga kabataan ay lahat ay nagulat dahil ang isang alyansa sa mga laws ay kapaki-pakinabang sa Family Novel Bean. Ang mga matatanda, na alam na pumayag si Gilbert sa kasal, ay nagulat din na sinira ni Gilbert. Pangako. Gayunpaman, dahil ang young group ay naging matatag at si Gilbert ay malapit ng maging kanilang pinuno, sila ay Sue. Kabanata 821. Thank you, Dad. Namumula ang mga mata ni Iris habang nakaka-relax. Sinira siya ni Gilbert at si Richard at sinubukan siyang magpakasal sa isang taong hindi niya mahal para sa kanyang sariling kapakanan, kaya nabigo siya sa kanya bilang isang anak na babae. Gayunpaman, sumuko si Gilbert sa alyansa sa mga laws at sa wakas ay natupad ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Sa sobrang tuwa ay agad niyang pinakawalan ang lahat ng sama ng loob sa kanya noon. Magaling! Gilbert Young, binigyan ka namin ng milyon-milyong dolyar para tulungan kang malampasan ang iyong mga paghihirap, ngunit gusto mo bang masira ang relasyon sa amin kapag nakuha mo na ang gusto mo? Sa tingin mo ba mabubuli mo lang kami ng ganito? Ngumisi ng masama si Harold. Northern King, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Patawarin mo kami. Tungkol sa 650 milyon na ibinigay mo sa amin, ibabalik namin sa iyo ang bawat huling sentimo sa penny sa iyo na may interes, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Gilbert. Madali lang para sa iyo sabihin yan. Ginamit mo ako at ngayon gusto mo akong itabi.
Sino ako sa tingin mo? Mariing tanong ni Harold. Ano bang gusto mo? Madilim na tanong ni Gilbert. Simple lang. Dahil pumayag ka na sa kasal, tutuparin mo ito kahit anong mangyari, or you will pay for it. Mayabang na sabi ni Harold. Harold Lowe, tama na. Nagbabala ako. Ito ang iyong mansion at hindi ka dapat magtapon ng tantrum dito. Gilbert scoffed, bago bumaling sa matatanda. Mga matatanda, dahil ang Northern King ay tumangging makipagtulungan, mangyaring ay escort siya palabas para hindi siya makahadlang sa seremonya. Oo naman. Ang mga matatanda ay hindi nais na tumawid Harold, ngunit walang ibang pagpipilian dahil si Gilbert ay hindi nais na tanggapin ang kasal proposal para kay Iris. Northern King, mangyaring umalis. Lumapit ang mga matatanda at sinenyasan si Harold na umalis. Gilbert Young, sinusubukan mo bang lutisin ito sa pamamagitan ng puwersa? Mapanganib na ipinikit ni Harold ang kanyang mga mata. Paano kung ako nga? Sinasabi ko sa iyo muli. Babayaran namin sa iyo ang bawat sentimo na utang namin sa iyo, ngunit ang kasinungalingan ng aming pamilya ay hindi pagsasamahin ng kasal. Desididong sabi ni Gilbert. Magaling. Gilbert Young, iniisip mo talaga na nasa palad mo ako, hindi ba? Mali ba ako? Ikaw ay nasa semi-overlord state lamang, at mayroon kaming isang bilang ng mga martial artists sa parehong ka-level mo. Kung tumanggi kang sumunod. Sino ang nagsabi sa iyo na nasa semi-overlord state ako? Ikaw na walang kwentang basura. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka mali. Panunuyan ni Harold. Isang napakalakas na aura ang bumungad sa katawan ni Harold sa susunod na sandali, na nagpadaig kay Gilbert at sa ibang matatanda. Ang Overlord State. Nakanganga at napaatras ang matatanda. Si Gilbert, na nasa Advanced Supreme State lamang, ay halos hindi nang pagtiis ng lakas at namutla sa nakakasakal na pakiramdam. Kabanata 822. Paanong posible? Dapat ay nasa semi-overlord state ka. Paano ka nakarating sa overlord state? Nagulat si Gilbert at napanganga. Bagamat ang overlord state at semi-overlord state ay magka-level lang, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng dalawang estado at madaling masuportahan ng isang overlord ang buong pamilya ng mag-isa. Kung si Harold ay nasa semi-overlord state lamang, ang mga kabataan ay maaaring magpadala ng kanilang semi-overlord at mapipigilan nila si Harold ng madali. Gayunpaman, naabot ni Harold ang overlord state at walang pag-asa para sa mga kabataan na kontrolin ang isang overlord, lalo na nang kaharap nila mismo ang Northern King. Si Benedict at ang Southern King ay pumasok sa Field Mansion nang walang pag-aalala para sa kanilang sariling kaligtasan dahil si Benedict ay isang overlord at kahit na mali ang Fields, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ng direkta si Benedict. Iyon ay patunay kung gaano kalakas ang isang overlord. Maging ang apat na pangunahing pamilya ay hindi maglalakas loob na hamunin ang isang overlord. Gilbert Young, dapat ay pareho kayong bulag at hanggal para mangarap na mabuli ang pamilya ko. Ngumisi si Harold at nadagdagan ang output ng kanyang enerhiya, nagpapadala ng sunod-sunod na enerhiya kay Gilbert at sa iba pang matatanda. Maya-maya lang, nakarinig sila ng pangungutya. Harold Lowe, alamin ang iyong lugar. Isang matandang nasa 70 ang edad na nakasuot ng kulay abo ang lumabas sa sulok at lumitaw sa harap ni Harold sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang enerhiya ay umagos mula sa kanyang katawan, na nagpo-protekta kay Gilbert at sa iba pang matatanda mula sa kapangyarihan ni Harold D. Siya ay walang iba kundi ang isa pang matanda sa pagpapadala ng inapo ng mga Young, si Melvin. Mayroon lamang dalawang martial artist sa Overlord State, ang isa ay si Albert at ang isa ay si Melvin. Nobela. Mr. Melvin, ipaglalaban mo ba talaga ako alang-alang kay Gilbert? Nakatutok na tanong ni Harold. So paano kung ako nga? Walang ekspresyong tanong ni Melvin. Kung yan ang gusto mo, I'm more than willing to do this. Natatakot lang ako sa buhay mo. Banta ni Harold. Si Melvin ay nasa initial overlord state tulad ni Harold at pareho silang malayo sa pag-abot sa intermediate ay hindi maglalakas loob na hamunin ang mga kabataan.
Gayunpaman, nagkasakit si Albert dahil sa kanyang balak at kay Melvin lamang. Bakit ikaw? Nagdilim ang ekspresyon ni Melvin, alam niyang hindi niya matatalo si Harold, na nasa Sam. Kung pinuntirya ni Harold ang ibang miyembro ng Youngs dahil sa galit, ang mga Young ay nagdurusa ng matinding pagkatalo. Sa sandaling lumala ang sitwasyon at naalerto ang Dragon Corp, ang mga kabataan ang magiging S. Sige. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gusto mo, Harold. Matigas na tanong ni Melvin. Ako ang hilagang hari ng Springfield City. Kabanata 823. You Youngs want to play me for a tanga. Kailangan mong bayaran ito. Sabi ni Harold. Anong gusto mo? Tanong ni Melvin. May dalawa akong hiling. Una sa lahat, bumalik si Gilbert Young sa sarili niyang mga salita at sa palagay ko ay hindi dapat maging pinuno ng Youngs ang isang hamak na lalaking tulad niya. Malamig na pagpapatuloy ni Harold. Ano? Gulat na napalingon si Gilbert kay Melvin, sa takot na baka pumayag si Melvin sa kalagayan ni Harold. Harold Lo, kung si Gilbert ang magiging pinuno natin ay internal na bagay natin at wala kang kinalaman. Inis na sabi ni Melvin. Nagpa siyang sumang-ayon sa mga makatwirang termino upang maiwasan ang mga salungatan, ngunit si Harold ay masyadong mayabang at sinubukang makisali sa pagpapasya kung sino ang naging pinuno ng Youngs at Melvin na tumanggap ng ganoon. Hiling. Mr. Melvin, sinasabi ko lang ito para sa ikabubuti mo. Si Gilbert Young ay isang pangkaraniwang tao na nasa wheelchair ngayon. Ano nga ba ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging pinuno? Hindi ka ba nag-aalala na ang mga kabataan ay masisira sa kamay ng isang walang hiya? Nanunuya si Harold. Well, agad na natigilan si Melvin. Tama si Harold kung gaano kalayo si Gilbert sa pagiging kasing kakayahan ni Jonah. Higit pa rito, ang mga Young at ang Lows ay malapit ng magsanib puwersa at palaging magkalaban dahil sa kalokohan ni Gilbert, na naging dahilan upang ang mga Young ay nasa mahirap na posisyon. Kung si Gilbert ang pumalit bilang pinuno, maaaring mahulog ang kabataan mula sa hanay ng apat na pangunahing pamilya. Nagsimulang mag-alinlangan ang puso ni Melvin. Tama ang Northern King. Hindi karapat-dapat si Gilbert na maging pinuno natin. Oo. Kung ipagkakatiwala natin sa kanya ang ating buhay, dadalhin lamang niya tayo sa ating pagkamatay. Lalagyan ng nobela. Nagsimulang sumang-ayon ang ibang miyembro kay Harold, lalo na ang mga miyembro na nagmula sa pangalawang bloodline na mas pinili si Jonah kaysa kay Gilbert. Agad na tumahimik ang mga matatanda. Sinuportahan nila si Gilbert sa simula, ngunit ang pagdami ni Gilbert sa kasal ay nagdulot ng malaking halaga sa mga Young at hindi na nila nadama ang pangangailangan na suportahan siya. Kaagad, nawalan ng suporta si Gilbert at hinamak ang lahat. Sige. Dahil iniisip ninyo lahat na si Gilbert ay hindi kwalipikado bilang pinuno, siya ay aalisin bilang kahalili. Anunsyo ni Melvin. Bilang matanda sa pangalawang bloodline at nag-iisang overlord sa pamilya bukod kay Albert, si Melvin ay bihirang ay. Dahil nagkasakit si Albert at hindi pa namumuno si Gilbert, may karapatan si Melvin na tanggalin si Gil. Tito Melvin, huwag naman po. Ako ang unang nasa linya para maging susunod na pinuno. Hindi mo matatanggal ang posisyon ko bilang ika. Ang gusto lang niya ay gampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama dahil nag-aatubili siyang makinabang sa halaga ng kaligayahan ng kanyang anak, ngunit nawalan siya ng pagkakataon na maging pinuno ng pamilya sa N. Kabanata 824. Napailing si Gilbert sa kaibuturan. Gilbert, huwag mo akong sisihin dito. I have no other choice if I wish to protect this family, napabuntong hininga si Melvin. Lalagyan ng nobela. Nang makitang tila umayos na ang lahat, nataranta si Gilbert at agad na nilingon si Daisy. Daisy, lahat sila ay sinusubukang tanggalin ako sa linya ng sunod-sunod. May kailangan kang sabihin. Mabilis na sabi ni Gilbert. Young Group ang pundasyon ng pamilya at kung sino man ang kumokontrol sa kumpanya ay kumokontrol sa Youngs. Gayunpaman, mula nang ibigay niya ang kontrol sa kanyang anak na si Royce, at sa kanyang asawang si Daisy, malaki pa rin ang pagkakataon para sa kanya na maging pinuno basta suportado siya ni Daisy.
Sa tingin ko tama si Tio Melvin. Gilbert, tinalikuran mo ang pamilyang ito para sa kapakanan ni Iris at wala kang karapatang maging pinuno. Walang ekspresyong sabi ni Daisy. Ano? Napanganga si Gilbert sa hindi makapaniwala, hindi inaasahan na kakampi ang sarili niyang asawa sa iba pang miyembro. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala at lubos na natulala. Daisy, be asterisk ka. How dare you betray me? Natahimik si Gilbert at naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo sa galit. Gilbert, huwag mong isisi sa isang babae ang pagiging incompetent mo. Ginagawa ko lang ito para sa mga kabataan. Ayokong sirain mo ang lahat. Mahinahong sabi ni Daisy. Bakit ikaw? Namula ang mukha ni Gilbert sa galit. Si Daisy ang nagsabi sa kanya na gamitin si Harold at itapon pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, malapit na siyang mawala ng pagkakataon na maging pinuno at hindi lang siya tinulungan ni Daisy, pumanig din siya sa iba pa. Nadurog ang puso ni Gilbert habang pilit itong tinatanggap. Hindi pinansin ni Daisy si Gilbert at humarap kay Melvin. Uncle Melvin, si Royce ang pangalawa sa linya para sa posisyon ng leader at dahil inilipat mo na si Gilbert sa line of succession, dapat si Royce ang kukuha. Tapos na. Ano? Ang iba pang miyembro ng pamilya ay nakanganga sa isa't isa. Naisip nila na kung wala si Gilbert sa equation, si Jonah ang susunod na mamumuno at wala ni isa sa kanila ang umaasa na si Daisy ang susunod. Higit sa lahat, buong kontrol ni Daisy ang young group at walang nang ahas na baliwalain ang sinabi niya. Direktang kaapo-apuhan ng unang bloodline si Royce at sa suporta ni Daisy, pangalawa siya sa linyang magmana ng posisyon bilang pinuno at mas may karapatang gawin ito kumpara kay Jonah. Ang mga matatanda ay nanatiling kalmado sa buong oras. Lahat sila ay kumakatawan sa pamilya at dahil pareho silang Royce A. Si Jonas ay direktang mga inapo ng pamilya, hindi mahalaga kung sino ang naging pinuno bilang Lon. Sige. Si Royce ang magiging susunod na pinuno. Tumango si Melvin. Dad, si Royce ay napakabata pa at wala pang karanasan. Hindi ba medyo hindi nararapat na pamunuan niya ang mga kabataan? Nag-aalangan na tanong ni Jonah. Malapit na siyang maging susunod na pinuno at nakaramdam ng pagkabalisa na ang posisyon ay kinuha ni Royce. Kabanata 825. Hindi nararapat. Tutulungan ng mga matatanda si Royce. Hindi dapat magkaroon ng anumang issue. Sabi ni Melvin. Bagamat anak niya si Jonas, kadalasang pinipili ang pinuno mula sa unang linya ng dugo ng mga nagpadala ng inapo at bilang isa sa mga elder ng pamilya, kailangang unahin ni Melvin ang buong pamilya sa kabuuan at hindi siya makakampi kay Jonas, kung hindi, siya ay masisi. Para sa favoritism. Tumanggi si Melvin na hinalan dahil sa planong kunin ang kontrol. Kung si Royce ay tunay na maaaring gumawa ng pangunahan ng mga kabataan sa kaluwalhatian, iyon ang magiging pinakamainam na senaryo. Kung mabaigo siyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat, maaari nilang palaging tanggalin siya sa posisyon ng pinuno. Kung mangyari iyon, magagawa ni Jonah na kunin ang kontrol ng hindi hinahatulan sa pagnanakaw ng posisyon. Sige, pagkatapos. Walang ganang sumang-ayon si Jonah. Nang makita kung paano pumayag si Melvin at ang iba pang matatanda na italaga si Royce bilang pinuno, hindi nagtagal ay sumang-ayon ang iba pang miyembro sa desisyon. Salamat sa pagpapanig kay Royce, Tio Melvin. Tumango si Daisy. Inakala niya na si Melvin ay papanig kay Jonah at inaasahan ang isang tiyak na lawak ng trabaho, ngunit si Melvin ay isang makatarungang tao at naglaro mismo sa kanyang balak. Dahil siya ay may ganap na kontrol sa young group, sa sandaling si Royce ay naging pinuno ng mga kabataan, sasagutin niya ang buong pamilya sa kanyang awa at higit siyang nalulugod sa lahat ay magiging maayos. Daisy Finch. Matagal ka nang nagbabalak na kontrolin. Sinama ng tingin ni Gilbert si Daisy. Sa wakas ay napagtanto niya na manipulahin siya ni Daisy para ibigay ang kontrol sa young group at pinigilan siyang maging pinuno para kay Royce ang pumalit sa kanya. Si Daisy ang kanyang asawa, ngunit pinagtaksilan siya nito at sa wakas ay nakita siya ni Gilbert kung sino talaga siya. Sa kabutihang palad, mas pinili pa rin niya ang sarili niyang anak na maging pinuno kaysa sa pagkuha ng iba sa posisyon.
Ang hindi niya alam ay si Royce ang anak sa pagitan nina Harold at Daisy at kung alam niya ang totoo ay namatay na siya sa galit. Harold, pumayag na ako sa una mong kondisyon. Ano ang iyong pantulong? Tanong ni Melvin. Simple lang. Pumayag na si Gilbert sa kasal at ang pangalawang hiling ko ay si Iris Young na magiging officially N. Imposible. Mangarap pa. Hindi ako magpapakasal kay Jacob. Malamig na sabi ni Iris. Lalagyan ng nobela. Ibinenta niya ang Elegante Group dahil nag-aatubili siyang tanggapin ang kasal at dahil nawala si Gilbert sa rig. Iris Young, hindi ikaw ang bahala. Miyembro ka ng pamilyang ito at responsibilidad mong protektahan ito. Alam ni Melvin at ng iba pang matatanda na hindi makatwiran na itulak ni Daisy si Iris na tanggapin ang kasal. Panukala. Kabanata 826. Gayunpaman, ang arranged marriage ay kapaki-pakinabang sa pamilya at gusto nilang lahat na pumayag si Iris dito. Sa kabilang banda, ito ay bahagi ng mga kondisyon ni Harold at kung tututol sila dito, maaaring ipagsapalaran nilang magalit si Harold D. Kaya naman nagpasya si Melvin at ang iba pang matatanda na manahimik. Daisy Finch, wala ka sa linya dito. Sinama ng tingin ni Iris si Daisy. Una siyang pinilit ni Daisy na ibenta ang Elegante Group, pagkatapos ay nagbalak na nakawin ang posisyon ng pinuno ng pamilya palayo sa kanyang ama, ngunit tumanggi pa rin siyang palayain. Hindi tanga si Iris at sa wakas ay napagtanto niya na sinadya lang ni Daisy na tunawin ang kanyang mga panlaban para sa huli ay mapilitan siyang pakasalan si Jacob. Siya ay pabaya at nahulog mismo sa bitag ni Daisy, ngunit huli na para sa kanya upang bumalik. Paano kung ako nga? Si Royce ang magiging pinuno ngayon at siya ang magpapasya sa lahat ng mangyayari sa pamilyang ito. Hanggat ikaw ay isang bata pa, susundin mo ang kanyang utos ng walang kondisyon at tatanggapin ang kasal na ito. Mariing sabi ni Daisy at humarap kay Royce ng nakakaalam na tingin. Pagkakuha ng kanyang mensahe, agad na sinabi ni Royce, Iris, tinawid ni Itay ang Northern King para sa iyo at kailangan nating pawiin ang kanyang galit. Sana ay hindi mo kami ilalagay sa panganib ng makasarili. Bakit ikaw? Galit na bumungisni si Iris. Palagi niyang kaaway si Daisy, kaya hindi naging maganda ang relasyon nila ng kanyang nakababatang kapatid, at alam niya na sina Daisy at Royce ang nagtutulungan para aibuli siya. Lolo Melvin, ganoon din ba ang tingin mo dito? Huminga siya ng malalim at bumaling kay Melvin at sa iba pang matatanda, umaasang tutulungan siya ng mga ito. Ibinenta lang niya ang Elegante Group para sa pamilya ilang araw lang ang nakalipas, at nawalan lang ng pagkakataon ng kanyang ama na maging leader para matigil ang kasal, kaya kung may konsensya man sila, hindi na nila siya dapat pilitin na pakasalan. Jacob. Well. Iris, si Royce ang magiging pinuno ngayon at siya ang magpapasya sa lahat ng mangyayari sa pamilyang ito. Wala na tayong magagawa. Itinuro ni Melvin at ng iba pang matatanda ang sisi kay Royce. Pumayag silang lahat sa arranged marriage at wala ni isa sa kanila ang handang suportahan si Iris. Lalagyan ng nobela. Magaling. Madilim na tumawa si Iris habang pinipigilan ang kanyang mga luha. She broke up with Richard. Before selling the company she worked so hard in building for her family, yet she nasaraan ng loob ang kanyang pag-asa para sa kanyang pamilya na tulungan siya. Daisy, Royce, dahil gusto na ninyong magpaalis sa akin, i-deny ko ang sarili ko sa pamilya. Dahil hindi ko makikita. Ano? Hindi. Iris, hindi mo masisisi ang sarili mo. Pag-isipan mo. Gulat na sabi ni Gilbert. Pinilit na niya si Iris na ibenta ang Elegante Group at kung itiniwalag niya ang kanyang sarili mula sa pamilya, wala na siyang magagawa upang makitang naghihirap ang kanyang anak. Kabanata 827. Hindi ko sinusubukang maging walang ingat, Dad. Hindi mo ba masasabi kung ano ang nangyayari ngayon? Si Daisy ang namamahala ngayon sa pamilya at kung mananatili tayo, sa tingin mo ba ay mabubuhay tayo ng mapayapa? Mapait na tanong ni Iris. Well, biglang natahimik si Gilbert. Naisip niya na bilang ama ni Royce, aalagaan pa rin siya ng mabuti sa kabila ng pagkawala ng karapatang maging pinuno.
Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na pagkatapos ng pagtataksil ni Daisy, ang kanyang kasal ay nasira at wala siyang awa kung mananatili siya sa pamilya. Gagawin ni Daisy ang lahat ng kanyang makakaya upang sugpuin si Gilbert upang pigilan siya sa pag-angat sa anumang posisyon ng kapangyarihan, at maiiwan siyang mamuhay ng walang dignidad. Ang puso ni Gilbert ay agad na napuno ng panghihinayang habang iniisip niya sa kanyang sarili. Kung alam ko na mangyayari ito, dapat na ibinigay ko ang kumpanya kay Iris sa halip na kay Daisy at hindi sana kami magdusa ng ganito. Dinala ko ito sa atin. Dad, hindi na ako makakatagal dito. You can stay here if you want ka, mahinahong sabi ni Iris. Ayos lang. Tama ka. Wala na tayong lugar sa pamilyang ito. We might as well live with dignity, mapait na ngumiti si Gilbert. Napakagaling. Tandaan mo na ikaw ang nagsabi niyan. Kung gusto mong umalis, makukuha mo ang gusto mo. Sa pamamagitan nito, tinutuligsa ko sina Gilbert at Iris mula sa mga kabataan. Aalisin ang mga pangalan nila sa libro ng pamilya natin. Malamig na sabi ni Daisy. Si Albert ay naging biktima ng kanyang tukana at kasama sina Gilbert at Iris na pinaalis sa pamilya. Kapwa-gamaan ang pakiramdam ni Daisy at Harold na sa wakas ay nakaganti na sila pagkatapos ng mahigit 2 taon at labis silang natuwa. Iris, alis na tayo, bumantong hininga si Gilbert, pakiramdam niya ay tumanda siya sa loob ng ilang segundo. Ang mga kabataan ang kanyang ugat at siya ay napailing dahil sa pag-alis. Gusto mong umalis. Hindi ito magiging ganoon kadali. Napangisi si Harold habang nakatutok ang tingin sa mga tauhan niya. Agad na humakbang ang mga martial artist ng Lowe's upang pigilan sina Iris at Gilbert sa kanilang mga landas. Ano ang ibig sabihin nito, Harold Lowe? Kami ni Iris ay tinuligsa sa pamilya. Ano pa di? Paano yun ang alinman sa aking negosyo? Ang alam ko lang, ipinangako mo na ikakasal ang anak mo sa anak ko. Huwag kang aalis dito kung hindi mo tutuperin ang pangakong iyon. Marahas na sabi ni Harold. Wala kang kahihiyan. Namutla si Iris. Naisip niya na ang pag-alis sa mga yang ay magwawakas kay Mar. Tama na, Harold Lowe. Nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert sa galit. Nais ng mga Young at Lowe's na magsanib na puwersa sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanilang mga inapo at ito ay naiintindihan. Kabanata 828. Gayunpaman, sa kanilang pag-alis sa pamilya, walang punto para sa mga Lowe's na igiit na ituloy ang kasal dahil hindi ito makikinabang sa kanila sa anumang paraan. Tama na kapag sinabi ko na. Pinipigilan kita dahil sa aking paggalang sa mga kabataan, ngunit ngayon, dahil hindi ka na bata, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pumatay ng langaw. Napangisi si Harold. Si Gilbert ang dahilan kung bakit kinailangan ni Harold na humiwalay kay Daisy at hindi titigil si Harold hanggang sa mawala ni Gilbert ang lahat ng mahal niya. Bakit ikaw? Parehong natigilan sina Gilbert at Iris. Sa wakas ay natanto ni Iris kung gaano siya walang muwang. Kung wala ang proteksyon ng mga Young, magiging malaya si Harold na gawin ang anumang gusto niya sa kanila. Hulihin si Iris. Sa tingin niya ay mas mababa sa kanya si Jacob at ayaw niyang pakasalan siya, kaya't sa halip ay gagawin natin siyang alipin. Malamig na utos ni Harold. Nagalit siya kay Gilbert dahil sa pagnanakaw ng kanyang babae at naghangad na maghayganti sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanyang anak na babae. Opo, Ginoo. Agad na sinugod ng mga tauhan ni Harold si Iris. Huwag mong hawakan ang anak ko. Napaungol si Gilbert. Kahit na nakatali siya sa kanyang wheelchair, ang kanyang kapangyarihan. Nanatili. Naglunsad siya ng suntok na nagpapadala ng mga alon ng puwersa ng kapangyarihan patungo sa mga martial artist. Alamin ang iyong lugar. Ngumisi si Harold at iwinagayway ang kanyang kamay para magpadala ng sariling lakas kay Gilbert. Bam! Kasunod ng nakabibinging tunog, pinalipad si Gilbert gamit ang kanyang wheelchair at bumagsak sa lupa. Paglapag, dumura siya ng dugo at naging malinaw sa lahat sa bulwagan na nagdusa siya ng matinding panloob. Mga pinsala. Tatay. Napabuntong hininga si Iris at nagmamadaling lumapit para tulungan siyang makatayo. Si Melvin at ang mga matatanda ay naawa kay Iris at Gilbert,
ngunit pareho silang tinulig sa mula sa pamilya at si Harold ay isang mabigat na martial artist sa Overlord State, kaya wala silang pagpipilian kundi ang tumayo at manood dahil hindi nila isa sa panganib ang kanilang buhay. Para sa dalawa, nobela, isama mo si Iris. Utos ni Harold at agad namang pinalibutan ng mga martial artist sina Iris at Gilbert. Muli, bakit ito nangyayari? Namutla si Iris habang nadudurog ang puso niya. Ayaw lang niyang tanggapin ang kasal, ngunit ang sitwasyon ay patuloy na lumalala sa bawat pagpili-es. Ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa at lahat ng pag-asa ay nawala. Richard, nasaan ka? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Richard. Mula nang makilala niya ito, lagi itong humaharap sa kanya sa tuwing nasa panganib ito o makasalubong si Richard sa tabi niya ngayon, alam niyang gagawin nito ang lahat para protektahan siya. Paanong imposible habang tinutulak niya si Richard patungo sa ibang babae at hindi na ito babalik sa tabi niya, hindi. Nang sumunod na sandali, nangyari sa kanyang mga mata ang hindi niya inaasahang makikita. Kabanata 829. Tumigil ka. Pumasok si Richard kasama sina Spencer, Stephen at Cynthia. Richard. Natigilan si Iris at hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi niya inaasahan na lalabas si Richard sa kanyang mga mata na parang isang himala. Pakawalan mo siya. Mabangis na sabi ni Richard. Richard Wolf. Natigilan si Harold at ang mga kabataan. Ito ang araw para maging pinuno ng kanyang pamilya si Gilbert, kaya hindi nag-imbita ng iba ang mga kabataan at hindi nila inaasahan na si Richard ay darating ng hindi imbitado. Hindi pinansin ni Richard ang iba at pinandilatan ng mga dagger ang mga martial artist na nakapaligid kay Iris. Kara-rating lang niya at hindi alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga Young at ng Lows, ngunit masasabi niyang nasa panganib si Iris. Parehong nabigla at umaasa si Gilbert nang makita si Richard. Richard, pilit na inaalis ni Harold si Iris. Tulungan mo siya. Sigaw ni Gilbert. Alam niyang kaaway ng mga Lows si Richard at inakala niyang nasa Advanced Supreme Santa Fe lang siya, suportado siya ng mga Shears at ng Southern King. Kung handang tumulong si Richard, alam ni Gilbert na maaaring magkaroon sila ni Iris ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng pait mula sa kabalintunaan na kahit na siya ang tumingin sa ibaba ni Richard at itinaboy siya, ngunit si Richard ang kanilang huling pag-asa para mabuhay. Ano? Tio Gilbert, hindi ba dapat ikaw ang maging pinuno ng mga kabataan ngayon? Anong nangyari? Nakanganga si Richard. Naisip niya na si Gilbert ay opisyal ng mapapangalanan bilang pinuno sa ngayon at hindi ipagsapalaran ni Harold ang pagtawid sa mga Young kahit gaano pa siya ka-arrogant. Hindi. Iris and I've been denounced from the family, mapait na sabi ni Gilbert. Ano? Natigilan si Richard dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Lalagyan ng nobela. Alam niya na malamang na ang mga Lows ang kumokontrol sa venture capital na kumpanya at ang Harrell Youngs. Saglit na pinag-isipan ni Richard ang kasalukuyang sitwasyon at sa lalong madaling panahon ay napagtanto na dapat ni Harold. Iris, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Bumaling si Richard kay Iris na may determinasyon. Namumula ang mga mata niya at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niyang gagawin ni Richard ang lahat sa kanyang kapangyarihan para protektahan siya at sa pagluha, masaya siyang ngumiti. Gayunpaman, napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Cynthia na nakatayo sa tabi ni Richard. Si Richard ang naging boyfriend ni Cynthia at dahil si Iris ang nagsama sa kanila, alam niya iyon. Ramdam niya ang pagkadurog ng puso niya. Kabanata 830. Richard Wolf, binabalaan kita. Ito ay sa pagitan ng Lows at ng dalawang ito. Iwasan ito kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili. Makialam ka at magdurusa ka para dyan. Sabi ni Harold. Naging maayos ang plano nila ni Daisy, pero nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Richard. Bagamat hindi siya natatakot kay Richard, nag-aalala siya sa mga Shears at sa Southern King na sumusuporta kay Richard. Hindi ako ganoon kadaling matakot, Harold Lowe.
Nakikisali ako no matter what. Sabi ni Richard. Siya ay dumating upang ihinto ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Jacob at Iris at dahil malapit ng kunin ni Harold si Iris sa pamamagitan ng puwersa, hinding-hindi papayag si Richard na mangyari yun. Magaling. Ikaw ay may darating na ito. Kung kamatayan ang gusto mo, kamatayan ang makukuha mo. Ngumisi si Harold. Nagpasya siyang patayin si Richard kapag nakontrol na niya ang mga kabataan. Kahit na ang mga bagay sa mga young ay hindi pa naaayos, dumating si Richard nang hindi inanyayahan at maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito upang maalis si Richard minsan at magpakailanman. Marco, turuan mo ang batang ito kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa atin. Inutusan ni Harold ang isa sa kanyang mga tauhan, alam na si Richard ay nasa advanced supreme state lamang at hindi karapat-dapat bilang isang karampatang kay Harold. Higit pa rito, kabilang si Richard sa nakababatang henerasyon at bilang Northern King, maaaring kutsain siya sa pambubuli sa bata kung siya mismo ang lumaban kay Richard. Opo, Ginoo. Humakbang si Marco. Lalagyan ng nobela. Maghintay ka. Harold Lowe, si Richard ay itinuturing na miyembro ng Shears ngayon at kung sasaktan mo siya, nagdedeklara ka ng digmaan laban sa amin. Mag-isip ka ng 2 beses tungkol dito. Babala ni Cynthia. Kahit na ang Northern King ay iginagalang ng marami, ang kanyang koneksyon at impluensya ay hindi maaaring umawak ng kandila sa 4 na pangunahing pamilya at si Cynthia ay naniniwala na si Harold ay hindi kayang harapin ang galit ng mga Shears. Cynthia Shear, iligtas mo ang mga banta mo. Maaaring ang iba ay natatakot sa mga gunting, ngunit ako ay hindi. Maaaring magpakita ako ng paggalang kung naririto si Elder Shear, ngunit isa ka lamang babae at hindi mo ako maaasikaso. Harold S. nared in contempt. Bakit ikaw? Namula ang pisngi ni Cynthia sa galit. Siya ay isang junior at hindi malapit sa pagiging kasing kapangyarihan ni Harold, kaya normal para sa kanya na magalit. Cynthia, huwag mo na siyang kausapin. Iwanan mo ito sa akin. Aayusin ko ito. Alam ni Richard na si Harold ay nasa semi-overlord state at siya lang ang nasa antas na iyon sa mga laws. Sa tulong ng Dragon Peel. Richard, huwag kang magpakatanga. Si Marco ay isa sa mga nangungunang martial artist sa mga laws at nakarating na siya sa Pilib sa ngayon at tatawagan ko si Lolo para tumulong siya.